What's up mga mo? Yung unit niyo po ba ay ganito na rin ang itsura ng molye? Napakita mo. Ito, naka old man imo yan na with load. Kita niyo yung clearance, halos dikit na siya oh. Dikit na yung molye yan. Makikita nyo, dikit, wala na halos play. With load to po yan, plus ano yan, constant. Constant with load pa na plus 250 kilos. So ngayon, ang itsura, ganyan na, sobrang baba na. Ito mo, pakita mo. Sobrang baba na, halos wala nang clearance dito. Dahil sa mga nakalagay natin na RTT, utility truck with full of tools. Maraming mga tools yan, may mga grinder, kung ano-ano po nakalagay dyan sa loob na yan. Then, sa likod, meron din tayo dyan mga kung ano-ano mga nakalagay. Tapos sa ilalim, naglagay pa tayo ng water tank. So kaya talagang napakabigat na. Kaya kung mapapansin nyo yung molye, talagang ano na, almost unat na. Yan o. Unat na. Kunti na lang, mababali na. Yan. Old man imo rin po yan. Kaya lang, sa sobrang bigat ng load, unat na. So ngayon, lalagay tayo ng parabolic. Old man imo parabolic na lip spring set. Ito ay lip spring parabolic plus 600 kilos para dito. Yan, ito kasi sobrang bigat na eh. So kaya papalitan na natin ng lip spring. Titingnan natin kung anong difference ng parabolic doon sa conventional na lip spring na katulad nung ginagamit natin yan. So install natin ito dito, then update ko kayo kung ano ang difference ng conventional then sa parabolic. So install natin ito amo. Yan dali natin sa trail para malaman natin, para ma-feel natin or ma-feel natin yung difference between conventional then parabolic. Update ko kayo para sa mga ganitong heavy loader na pickup truck. Yan, halos nandiyan na lahat. Approx na timbang nitong Hilux natin ay more or less nasa 600 to 800 kilos na. Kasama pa yung, hindi pa kasama yung mga ginagamit nating camping gears dyan, o yung mga kung ano-ano natin kinakarga pag magka-camping tayo. So, kaya ang kinuha natin, or ang kakabit natin, itong parabolic na 600 kg. Try natin. Upon installation, update ko kayo. Ano itong clearance niya, no? Bago itaas. Bago natin isalpak yung bagong molye. Ito yung clearance. 9 inch galing sa gulong. Ito, bago natin ito isalpak, sukatin muna natin. Titingnan natin kung may mas mataas ba itong parabolic kaysa doon sa conventional na lip spring. So, sakto 9 inch din sa kabila, left and right 9 inch. Pagka-install natin, sukatin ulit natin kung tumaas. Same load, wala nang alisan. Kung ano yung load yan, RTT. Yan, yung water tank natin na 85 liters sa ilalim. Yan na, as is na. Tingnan natin kung mas tataas. Tingnan natin gulong. Let's get it, let's go. Yeah, yeah, yeah. Let's get it, let's go. Yeah, yeah.
on the floor. Never seen a crew so fly, yeah, we taking over the town. Taking over. Watch them throw it back for a stack. Make it bounce for a while. Got no time for being shy. With all this paper I can buy. Wanna see you moving now. Ano may sulat? All night. Yeah, it ain't even a try. Black truck pulling up to the back door. They already know where we came from. On the main floor, she already know. She a bad thing, and she ain't afraid to show it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. She gon' put money on it. Yeah, we in the zone now. Dawat yung tindig ko. Ito, nakakabit pa yung conventional. Ito yung pwesto, ang conventional. Flat na flat. Tapos tingnan niyo yung kinabit natin na parabolic. Ayan o. Ganda, nakabend pa. Nakabend pa rin siya. Same load, walang ginalaw. Pukatin natin. Pukatin na. Kanina ay 9 inch. Ayun din sa gulong. 9 inch, ngayon ay 11. So mas manipis na siya, plus 2 inch pa siya. So ganyan difference, sukatin mo yung kabila. Ito 11. Sa kabila ay yan, 9. So plus 2 pa siya. Bukod sa manipis na yung muli mo, magaan. Mar, buhatin mo ako kung gano'n ko ganito. Palagay mo. Sabi mo lang. Mga ilang kilo? Ha? Hindi naman siguro mga 10 siguro. Oo, mga 10 na. Ito. Buhatin mo yung ating conversion. Aba! Yan, mga 18. So naka-save ka ng load na halos 36 kilos para sa molly lang. So good to go. Pasa na ulit natin yung natin trensa. Pakasan na natin dito sa kabila. Ayan o, inat lang. With load pa rin yan. Parehas, ang kinukumpara natin amo parehas parehas old man. Ito nga lang yung conventional at saka yung parabolic.
Parang naka-coil spring na siya. Ang ganda ng bounce. Ang ganda ng bounce yan. Loaded na loaded yan. Ganda ng bounce. Ganda ng flex. Yan o, laki ng clearance. Hindi siya sumasaya dito. Hindi na umaabot. Dati abot yan dyan eh. So pag testing natin dyan, babaw siya pero hindi siya sumasagad. Malaki pa yung clearance niya. Yan. So mga gusto mag-upgrade mo ng mga lip spring, kung loaded na yung mga sasakyan nyo, ay nire-recommend ko yung parabolic spring. Depende sa load nyo. Kung ang load nyo mga katulad na yan 600, almost 600 kilos na yan nang walang alisan, ang load rate na piliin nyo yung plus 600 kilos. Yan o, ganda pa rin ng flex. Hindi siya naunat kahit tatlong dahon lang siya, kahit tatlong lip lang, hindi siya naunat. Hindi ka mukha nung conventional kahit with load na, kahit tawag dito yung constant na plus 250 kilos plus 450 kilos, unat siya sa akin, nauunat siya. So ito ano pa rin, bended pa rin. Even na yung bago pa siya, pero palagay ko hindi na siya dadapa, ganyan na talaga siya. Kasi loaded naman na yung sasakyan eh. Loaded naman na siya. So kung dadapa siya, dapat mababa na yan, dapat nakadapa na yan. Yan, sa mga gusto mag-upgrade mga mo, parabolic lip spring by Old Man Imo, panalo yan.